So guys, kumusta po tayo? Isang mapagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. To God be the glory po ulit. God bless po. And sana po hindi natin nakakalimutan yung tatlong mga importanteng kailangan natin ginagawa araw-araw hanggat tayo malakas pa. Amen. So, sana po guys patuloy-tuloy niyo pong pagtyagaan tapusin ng mga ganito kong content na nagkakasunod-sunod. So, bali ito nga po season 31 na, bali part 24. Part 24 na guys. To God be the glory po ulit. Nire-revise ako po kasi yung mga sasabihin ko sa mga part na ito na nagkakasunod-sunod. So, ito po ay season 31 WWTH part 24. Part 24 na guys. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy-tuloy na sumusubaybay, na pinapanood talaga, pinagtsatsagang tapusin ng mga ganito kong content. So guys, konting recap lang po. Mix po ito ulit, itong season 31 ko. 4 signs that will take over before the ultimate coming of our Lord Jesus. Number 1, increase wickedness and lawlessness. Our Lord Jesus warned us that in the last days, lawlessness will increase. Matthew 24 verse 12. This is evident in the world today, where we see a rise in crime, violence, and moral decay. So, totoo po ito guys. Nangyayari na po talaga to kahit sa parte ng mundo. Wala na pong kinatatakutan ng tao. Patindi po ng patindi ang mga krimen. Pawala na po ng pawala ang batas na umiiral pa para sundin ang isang citizen sa isang designated na bansa. Sa malalakas at maliliit na bansa, palawak po ng palawak ng palawak ang kasamaan ng isang tao. Kasi nga po nabuyo sa apostasy, wickedness, sa materialism at deception ginagamit ng kalaban ng ating Panginoon. Kaya doblehin po natin ang ating pag-iingat. Tapos lagi po ngayong nababalita guys, kahit sa parte po ng palibot ng mundo nito, napakarami pong taong kinikidnap, napakarami pong nawawala. Wala na pong age limit, bata, matanda, lalaki, babae, nawawala. Yung iba po natatagpuan, patay na. Yung iba po hindi na nakikita. Kaya ingatan po natin ang ating mga membro ng pamilya, kahit po mga may edad na, kahit po mga nagtatrabaho, bata, elementary, high school, nawawala na lang po, bigla na lang pong nawawala. Yung iba po, sabi po ng mga kapulisan, binebenta yung mga organs. Yung iba naman po, walang kadahilanan, bigla na lang hindi nakakabalik ng kanilang mga tahanan. Kaya ingat po tayo guys, ingat po tayo. Hindi na po kagaya ng dati na kahit gabi na malaya pa nating nai-enjoy, kumakalat pa talaga yung mga vicinity ng mga kapulisan. Ngayon naman po kumakalat pa rin, kaya lang po marami pa rin pong hindi nakakaligtas sa mga nangingidnap. Sa hindi maipaliwanag na paraan, biglang nawawala ang mga tao. Kaya doblehin po natin ang paghingi ng proteksyon dun sa nasa itaas, talagang sa ating Panginoon. Hanggat maaari po, wag na po nating payagang lumabas pa ng gabi ang ating mga miyembro ng pamilya. Amen. So, number 2 po, na signs na before the ultimate coming of our Lord Jesus, mangyayari po talaga muna yung harpacho before anything else guys. Harpacho po muna. So, number 2 po, wars and rumors of wars. Our Lord Jesus also said that the world will heard wars and rumors of wars. Matthew 24 verse 6. This is also a sign that we are living in the last days. We are constantly bombarded with news of wars, conflicts around the world. So, facts din po ito guys. Number 3, natural disasters. Our Lord Jesus also warned of famines, pestilences, and earthquakes and earthquakes in various places. Matthew 24 verse 7.
we are seeing an increase in the frequency and intensity of natural disaster, excuse me, such as hurricanes, floods, typhoons, earthquakes, wildfires. Lahat po ngayon guys, nararanasan po yan, iba-ibang bansa po. So, facts po talaga yung mga nakasulat talaga sa epistles ni Mateo, ni Matthew. And number 4, that will be the most important signs of the coming of our Lord Jesus is the apostasy from the church. Our Lord Jesus warned that many false prophets will arise and deceive many people. Matthew 24 verse 11 continues, we are seeing a rise in false teachers and false doctrines within the church and any kind of congregation, and it is important for the second coming and to live our lives in a way that is pleasing to our Lord Creator, to our Lord Jesus. So guys, facts po ito. Kaya po ito sinabi na ng ating Panginoong Jesus nung panahon pa po na siya bumaba dito ng paulit-ulit na po itong inuulit sa kanilang mga pagsasama-sama ng kanyang mga piniling apostol at sa lahat ng kanyang mga naging followers. Kasi ito po ay pinagpauna na talaga ng ating Panginoon. Panahon pa po ito ng mga naunang propeta guys, na ngayon po ay pa-enhance ng pa-enhance, lalo pong nag-upgrade itong mga pangyayaring ito, yung lahat ng pestilence, lahat ng mga lethal illnesses na talagang matitindi po na hindi na po talaga magagawa ng mga kumbaga sa cure. Hindi po agad ganun malulunasan. Sabi nga po magkakaroon ng mga sakit na hindi na kayang ipaliwanag ng science. Hindi na kayang maimbento ng cure dun sa sakit na yun. Actually, yun nga pong sakit na HIV, hanggang ngayon, hindi pa naman po talaga 100% na sinasabi ng mga kinauukulang scientist na nakaimbento na sila ng cure sa sakit na AIDS, na HIV. Ngayon po 100 million po ang may sakit din sa mga malalakas na bansa na sinasabi nga pong bagong Babylonia, na isa sa pinakamalakas at makapangyarihang bansa sa buong mundo. Yun nga po yung bagong Babylonia. Kasi noong unang panahon po, ang sinasabing Babylonia yung pong magkakatabing Persia, Egypt. Yan po yung mga sinasabing Babylonia. Na sa ngayon yan nga po yung malapit sa Garden of Eden, yung mga bansang yan. Yan po yung tinaguriang Babylonia noong unang panahon. Sabi ko na rin po ito dun sa mga nauna kong content na nasa ilalim na po ng profile ko. Hindi ko na po makalkal. Minsan po nire-review ko yung mga content ko kasi sobrang dami na nga po. Gusto ko pong i-reposted. Kaso nga po, kaysa po i-reposted ko, uulitin ko na lang, gagawa na lang po ako ng panibagong content na counterpart po ng mga nasa ilalim kong content. Kaya sana po isubaybayan niyo po itong pagtuloy-tuloy kong paggawa kasi tutuloy ko na lang po ito guys. Ito po talaga yung top priorities ko habang malakas pa ako. So sana nga po talaga guys bawat isa sa atin maglakap na po tayo ng maglakap, mag-ipon na po tayo ng mag-ipon ng mga inaakala nating mga motivation, mga documentary, mga kwentong nagpapatotoo na salita talaga sa banal na love letter ng ating Panginoon. Yan pong mga nangyayaring yan, yung mga apostasy, yung mga pagkakaroon ng mga kung ano-anong mga lawlessness, kumbaga sa ano na po yan, becoming worse, rampant, kahit saan talaga mauobserbahan natin ang nangyayari sa bawat sulok ng mundong ito. Parang hindi na po mapipigilan ang paglawak ng krimen at ng kung ano-anong mga hindi maipaliwanag na pangyayari na ang may kinalaman po dyan yung nga pong mga masasamang espiritu na nagkalat na unti-unti na talaga nilang pinapalaganap yung pag-aakay nila na maisasama nila sa tormented place. Sundan nyo pa po guys, to God be the glory po. Sana po nakakapagkabit talaga ako sa inyo ng maliit na booster na mag-i-enhance pa po ng faith at pagmamahal natin sa ating Creator. To
to His begotten Son. To God be the glory po talaga, and thank you po for watching.